Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Purihin ang Panginoon sa umagang ito, isang pinagpalang araw. Ang batik po sa lahat ng mga kapatid at mga sumusubaybay ng ating pangumagang pagbubulay ng salita ng Diyos at pananalangin. Bago po tayo magpatuloy sa ating pagbubulay, tayo po'y lumapit muna sa Panginoon sa maikling panalangin. Aming Diyos Ama sa langit, salamat po sa buhay at kalakasan. Salamat po sa maayos na pangangatawang ibinigay mo sa amin sa araw na ito. Dalangin namin na yung gabay pamamatnubay, maging sa aming pagbubulay ng mga salita mo at gagawin pang pananalangin mamaya matapos ito. Samahan mo po kami hanggang sa kung saan ito makakarating ng mga lugar sa aming lalawigan ng Quezon at hanggang sa labas ng lalawigan ng Quezon sa buong Pilipinas at sa ibang bansa kung saan ito nakakaabot ang aming pangumagang pananalangin at pagbubulay ng iyong salita. Kasi ang mga lingkod, gamitin mo po akong munting tagapagturo. Ikaw ang Panginoon at Diyos na aming tanging dakilang guro na magsalita at magturo sa amin. At bigyan mo kami ng pusong masunurin upang may sa katuparan namin ang mga salita mo at prinsipyo mo na ituturo sa amin sa araw na ito. Salamat po. Inangkin namin ang gabay pamatnubay ng banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Panginoon Kristo ng aming Panginoon. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang ating pong Bible passage ay matatagpuan dito sa Marcos 11, talatang 20 hanggang talatang 26. Ang pamagat po ng ating mensahe, manalig kayo sa Diyos. Yan po ay kinuha ko sa Marcos 11 verse 22. Sabi dito kasi, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Kaya yan po yung pamagat. Manalig kayo sa Diyos. Babasahin ko po yung verse 20 hanggang verse 21. Kinaumagahan, pagdaan nila ay nakita nilang patay na ang puno ng igos. 21. Naalala ni Pedro ang nangyari. At kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo. 22. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. 23. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari. 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong pananalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap na ninyo. 25. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang mga nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. 26. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Amang nasa langit. Amen. Pinagpalan ng Diyos ang kanyang mga salita natin binasa at mga salita pang babasahin natin mamaya. Kung kukunin natin ang pamagat na nakalagay dito sa Bible ayon sa pagka-outline ng Mark 11 ay sinumpa ang puno ng igos. Pero nagsimula ang pagsumpa sa verse 12 nung papunta sila ng lakad nila nung nakaraang araw. Kumbaga ngayon sinumpa nung nakaraang araw nang lilinisin ni Jesus yung templo. Mark 11 verse 12 hanggang 19 yan. Tapos, nagsimula ang Mark 11 dito sa matagumpay na pagpasok sa Jerusalem, yung triumphal entry. Tinatawag. At pagkatapos niyan, ang tawag ng iba nating kababayan ay Linggo ng Palaspas. Pagkatapos niyan ay tinangisan niya yung Jerusalem. At
Diyan niya sinabi na o yung mga alagad niya ay nagkaingay at yung mga Pariseo at mga iba pang mga leader ng Israel ay sinabing, Jesus, patahimikin mo yung mga alagad mo. Diyan niya sinabi na kung tatahimik sila, ang mga bato ay magkakabibig at magpupuri sa Diyos. Pero hindi naman tayo doon pupunta. Pupunta lang tayo dito sa ating passage na manalig kayo sa Diyos. Mahalaga po yung pananampalataya. Kapag walang pananampalataya, sabi ng Hebrew o yung pananalig, Hebrew 11 verse 6, ay hindi ang Diyos natutuwa o nalulugod. Sapagkat siya nagbibigay ng gantimpala sa mga umanap sa Kanya na may pananampalataya. Kaya kung gusto nating ang Diyos ay natutuwa sa atin, nalulugod sa ating mga ginagawa, lagi tayong manalig sa Kanya. Ang pananalig ay na nakatatanggap ay hindi isang bagay na nagagawa ng tao. Sa halip, ito ang tumatalimang pananampalataya na ibinabahagi ng Diyos mismo sa puso ng mga mananampalataya. Kaya napakalinaw yung faith, gusto mong lumago, sa Diyos mo ito ipagtitiwala. Kasi, di ba, faith yan. Pag hindi ka nagtiwala sa Diyos, fake yan. Magiging fake. F-A-T-E. Peke. Fake. At hindi na fake. Peke na. Kasi hindi tayo ang gagawa ng result ng ating faith. Sabi ng pangalawang pangungusap, salit ito'y tumatalimang pananampalataya na ibinabahagi ng Diyos mismo sa puso ng mananampalataya. Kaya may mga kapatiran, mapapansin nyo, pag nag-pray, napakapanatag kasi sa Diyos niya itiniwala yung kanyang hinihingi. Amen. So napakagandang ganun yung pagkaunawa. Kailangan pahubog tayo sa Panginoon sa mga sandaling ito. At wag natin ikwento nang nanalangin tayo. Ang tanong, anong resulta nito? Yun ang masarap ikwento. Yung katugunan ng Diyos sa ating mga paghiling sa panalangin. May sinasabi dito sa Mateo 9 sa Marcos 9 verse 23 na nakatugon o nakatukod sa ating pag-aaral. Marcos 9 verse 23, kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Yan yung eksena niyan ay yung tatay, inilapit niya sa mga alagad yung anak niyang may epilepsy. Na nangingisay, minsan hinahagis daw at natutumba dun sa may apoy. Pero hindi na pagaling sa magitan ng panalangin o hindi gumaling. Yan, ang tamang Tagalog. Hindi gumaling yung may epilepsya sa magitan ng prayer ng mga disipulo. Dinala niya ito. At sabi, kung may magagawa. Sabi ng Panginoon, kung may magagawa, lahat ng bagay may mangyayari kung may pananalig. Dahil sa akin yung bata. Pagkatapos nung gumaling, ay sabi ng mga disipulo, Panginoon, ano nga ba ang dapat? Bakit ganon? Isang salita mo lang umalis yung espiritu ng pangingisay o epilepsya. Pero kami, hindi. Ang tugon doon, pagka binasa nyo, ay manalig kayo sa Diyos. Sabing ganyan. Parang ito, manalig kayo sa Diyos o magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Yun ang tugon niya. May mga pagkakataon ang katuparan na ninanais ng tunay na mananampalataya ay agad na ipinagkakaloob. Meron daw agad, meron namang on the process. Sa iba naman, o sa ibang pagkakataon ay hindi. Ngunit ibinibigay ng Diyos ang pananampalataya na ang panalangin ay dininig at ang kahilingan ay ipinagkaloob. Kung natatagalan, tandaan nyo, siya rin nagbibigay sa atin ng panatag sa puso natin o kapanatagan na tinugon ng Panginoon yung prayer. Kaya pag kami nagpe-pray, nakita natin, hindi natin mapantayan. Sabi, ba't kaya siya ganun? Ang totoo, ang pananalig noon buo. Kagaya na ipababasa natin mamaya. Ang kawalang katiyakan ay nakatuon sa kahilingan. Yan. Basa natin yung Matthew 17 verse 20. Mateo 17 verse 20, sumagot siya, dahil maliit ang inyong pananampalataya,
Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat na. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Yan. Meron pang isa, Mateo 21:21. Mateo 21:21, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y naniniwala at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. Yan, dalawa eh. Ang pananampalataya na tinutugon ay kagaya ng binhi ng butil ng mustasa. Maliit lang pero solido. Ang pananampalatayang tinutugon ng Diyos na panalangin natin ay yung hindi tayo nag-aalinlangan. Amen. Kaya kayo dyan sa kabila na inaabot ng ating mensaheng ito, huwag mag-alinlangan. Maging solido. Huwag niyong sabihin, ang liit kasi ng faith ko, ang laki ng pananampalataya ni pastor o ni sister, ni brother. Hindi. Sinlit lang ng butil ng mustasa, maliit lang yun eh. Parang tuldok lang yun ang dulo ng ballpen eh. Yung butil ng mustasa. Pero di ba pagka tumubo siya at sa loob ng bago mag 45 days, napapakinabangan natin. Ang sarap, pero gatuldok. Parang walang silbi. Pero solidong binhi. Sumisibol kapag hasik sa lupa. Ganyan din tayo mga minamahal. Gano'n man kalaki. Sabi niya nga, yung kinatatayuan nila ng mga alagad, itong bundok na ito. Ano kaya ang pangalan ng bundok? Baka bundok ng Olibo. E pag sinabi ron natin na, mabunod ka dito, matanim ka sa dagat, kaya lang kasama sila doon. Siguro sasabihin muna ni Lord, teka Father, aming Ama sa langit, lilipat muna kami. Itanim muna sa dagat itong Mount of Olives. Yun ay mga tinatawag na ehemplo o maaari sabihin natin na patalinghaga. Ano ba yung tinatayuan mong bundok ngayon? Eh di pag-pray mo na mabunot yan at mahagis o malubog sa karagatan. Wala akong ibig sabihin ng mga talinghaga na gusto ninyong ipag-pray. Kayo nakakaalam ng mountain ninyo. Pero ang katapat niyan ay sinliit ng butil ng mustasang pananampalataya. Solido, walang pag-aalinlangan. Amen. Nawa, naintindihan natin, natuto tayo dito sa Marcos 11, verse 20 to 26 at sa verse 22, manalig kayo sa Diyos. Isang pinagpalang araw ang hatid ng Diyos sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos Ama sa langit, kami po'y nagpapasalamat sa maikli, ngunit solidong mensahe na magtuturo at magigiya sa amin na magkaroon ng pananampalataya sa iyo. Hindi nag-aalinlangan. O sinliit ng binhi ng butil ng mustasa. Pero pagka tumubo, ay talagang pwedeng pagpugaran ng ibon kasi nagkakaroon siya ng stem, nagkakaroon siya ng sanga at malalaking dahon at napapakinabangan ng mga tao, maging ng mga ibon na pwedeng pagpugaran ang mga sanga nito. Panginoon, palakasin, patatagin mo ang aming pananampalataya, mapundar ang aming buhay sa iyo lang at sa iyong mga salita. Dalangin ko, O Diyos, sa panalangin ng aking mga kapatid, kapastoran o kamanggagawa, o hindi ko man kilala siya, ang kapatid ko, o maaaring ngayon lang siya nakasama sa pangumagang panalanginan na ito. Tatagpuin mo po ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, gaano man kalaki, gaano man kasimple sa tingin niya o nila. Ngunit yun talagang inaatake ng masasamang espiritu, kagaya ng tatay na mayroong epilepsya ang anak at sakit na maaaring kamatay. Lord, we command the sickness and diseases and all the works of curse o lahat ng sumpa ng masasamang espiritu ng demonyo ni Satanas na ngayon ay pinaliligiran at ginagapos ang taong ito at ang mga kapatid na ito. Inuutusan kong umalis kayo sa kanilang circumstansya in the name of Jesus, sa calling ng Diyos sa mga kapastor at manggagawa at sa hanap buhay ng mga kapatiran at ng mga kasama kong nananalangin
ang mga sumpa ng kakulangan at pagkahika ko sa buhay, umalis kayo ngayon. Huwag na kayong babalik. And we speak blessing sa mga circumstansya namin na kung saan ay lumabas na mga evil spirit. Lord, Holy Spirit, pakialaman mo kami at i-cover at proteksyonan at pagpalain. Salamat po. Ingatan mo po ang lahat ng mga kapatid namin mula dito sa mainland ng Quezon, Pulilio Group Island, at doon sa Marinduque. In the name of Jesus, we speak blessing sa buong STDC mula Section 1 to Section 8. We bless our leaders sa Section 6, ang aming Presbyter, Vice Presbyter, at ang Secretary Treasurer, at ang lahat ng mga lingkod mo, kapastoran na lisensyado, o mga unlicensed pastors, o yung lilisensyahan pa lang. Lord, kalooban mo matupad sa amin, at gayon mo kaming nagkakaisang isinusulong ang ebanghelyo ng kaligtasan sa marami pang tao. I-unite mo kami sa isang adhika na kami maging mamamalakaya ng mga tao. Pagpalain mo po ang buong Assemblies of God mula sa Philippine General Council ng Assemblies of God sa Gensil, ang aming head, Reverend Roy Calusay, at ang iba pa mga constituent executive leaders, at ang buong katawan mo ng Assemblies of God sa Luzon, Visayas at Mindanao. We speak blessing and commitment and being a martyr sa paghahayo at pangangaluluwa, paglakip ng mga kaluluwa. Maging witnesses kami lahat. Salamat po. Pagpalain mo rin ang aming bansa, nakikita mo ang mga kagaganapan nito. Lord, ang paglaganap ng korupsyon hanggang sa aming mga mambabatas. Lord, we pray yung divine enablement, divine covering ng Holy Spirit, and righteous governance, O God. Let the spirit of conviction sa lahat ng mga salarin magsisi sila at magbalik loob at i-release ang tamang pera sa Pilipinas para sa mga kinakaukulang dapat mabigyan ng aming taunang budget. Lord, we speak, Lord, tagumpay, victory upon victory sa lahat po ng mga department at lahat ng mga nagpapatupad. Hindi ko po mabanggit ang kanilang mga pangalan at posisyon, pero nakikita mo po ang sitwasyon ng Republika ng Pilipinas sa pangunguna ng leadership ng aming Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alam mo po ang lahat ng bagay. Maging kaganapan sa West Philippine Sea, Lord. I declare Jesus is Lord sa Luzon, Visayas, Mindanao, at maging dyan sa West Philippine Sea. Lord, proteksyonan mo po ang soberenya ng bansang ito na tinatawag na Kristiyanong bansa, ang Philippine Island. Salamat po. Padalan mo ng mga anghel mo ang mga lugar na may kakulangan sa pagbabantay dagat, ang Coast Guard at Naval Forces ng Pilipinas, even the Air Force. Lord, ang kalakasang nanggagaling sa iyo, ang tanging inaasahan ng bansang ito. Salamat po. Pinagpipray din po namin ng Israel ang mga kaganapan at ang preparasyon ng pagtatayo ng ikatlong templo. Ihanda mo ang Christian community sa buong daigdig. Lahat kami ay magbulay-bulay, magmuni-muni, na kung darating po yung inaasahang rapture, ay nais namin na lahat ng tunay na Christian sa buong mundo ay kukunin mo at isasama mo sa iyong pagbabalik. Yung rapture, the blessed hope na inaasahan ng lahat ng mga Christian community believers mo, Panginoon. Salamat po. Ingatan mo po ang mga Hudyo, ingatan po sila sa mga panggalansi ng masasamang espiritu, ng diablo na nagtatago sa anumang mabuti. Lord, Thy kingdom come, Thy will be done, O God, on earth as it is in heaven. And Lord, we cancel all the works of the devil. Ang mga curse na yan, na pinadadala sa multimedia, lahat sa YouTube, sa Viber, lahat po na pinagdadaanan. We rebuke the satanic deception in the name of Jesus Christ. Lord, we declare sa prayer na ito, yung spirit of truth and the spirit of
the living God, ang tunay na manaig sa aming sitwasyon. Salamat po. Sa oras na ito, inaangkin po namin ang mga prayers po ng kapatid na kasama namin nag-pray, maging aming mga personal prayer ay tinugon mo na at binasbasan. Salamat po sa iyo ang lahat ng papuri, ang kaluwalhatian. Naangkin namin katugunan mo sa aming mga prayers na sinalita at hindi namin naiparinig, ngunit binabanggit sa panalangin kahit sa mga pabulong na paraan. Sa iyo ang papuri, ang kaluwalhatian. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon sa ating lahat.